Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 15 verses 17 hanggang 18. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Overcomer mindset. At napakahalaga po na maintindihan natin yung lesson dito po sa buhay ng prodigal son. At pinakamahalaga po ito na lesson na matututunan natin sa kanyang buhay ay yung pong huwag tayong manatiling biktima ng ating pagkakamali, kundi dapat po ay maranasan pa rin nating magtagumpay sa buhay na ito sa kabila ng tayo ay nagkamali. At madalas nating maririnig sa mga tagapangaral ng salita ng Diyos, dapat hindi ka victim, dapat ikaw ay victor sa buhay na ito. At madalas naririnig ko rin sa mga sermons na ipapangaral ngayon na you can turn your trials to testimonies. So, paano mangyayari yon? So, mahalaga yung tanong na yun eh. Unang-unang po dapat magkaroon tayo ng realization. Katulad nitong prodigal son, sabi sa verse 17, na pag-isip-isip niya yung kanyang ginawa. So, dahil doon, siya po'y nanumbalik sa kanyang ama, sabi sa verse 18. So, ito po yung katotohanan na mahalaga. Lahat naman ng tao nagkakamali. Pero hindi po lahat nagsisisi. Kailangan po, para tayo magtagumpay sa buhay na ito, ay totoo tayong magsisi. At ang pagsisisi po ay it involves decision. Kailangan po 180 degrees turn ang ating gagawin. Kasi maraming tao po, nire-recognize lang nila sila yung nagkamali, pero hindi lubusang nagsisisi. Kaya ang description sa kanila ng Biblia ay katulad ng sinasabi sa 2 Peter chapter 2 verse 22 na yung parabang aso na kinain ulit yung kanyang iniluwana o parang baboy na kahit pinaliguan ay bumabalik sa lubluban. Ganon din po ang sinasabi ng Proverbs 26 verse 11. Para po maranasan natin ang constant victory sa buhay na ito, kailangan po ay tanawin natin ang kasalanan ng katulad ng pagtanaw ng Diyos dito. Kasi ito po magdidetermine ng outcome ng ating Christian walk. Maraming tao mababaw lang ang pagtingin nila sa kasalanan. Kaya marami ang talunan sa buhay. Pero kung tayo po titignan natin na ang kasalanan ay talagang nagbigay ng sakit sa puso ng Ama, mararanasan po natin na tayo po ay makapanumbalik sa Diyos. So, madali pong sabihin na ako'y nagkamali. Pero ang tanong, totoo ka bang nagsisi? Pangalawa, para ma-develop sa atin ito tinatawag na overcomer mentality, huwag tayong manatiling biktima ng ating pagkakamali o ng ating nakaraan. Ganun po kasi ang buhay. Lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nasasaktan. Or marami sa atin sinasaktan. Pero anong sabi ng Micah chapter 7 verse 8? Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. So, kailangan po huwag tayong manatiling biktima. Pwede po tayong malungkot dahil nakagawa tayo ng pagkakamali. Pwede ring pansumandali, sisihin natin yung ating sarili sa ating nagawa. Pero huwag po tayong manatiling nalulugmok. Kailangan magsisi tayo at manumbalik tayo sa Diyos. Kasi ang hinihintay lamang ng Diyos ay yung ating pong pagsisisi. At ang sabi rito, tatanglawan tayo ni Yahweh kung tayo po ay magsisisi. So huwag tayong manatiling biktima sa buhay na ito. Kahit nagkamali tayo, kahit tayo biktima ng ating nakaraan, kailangan bumangon po tayo. At mahalaga rin na dapat magtiwala tayo sa Diyos na mangyayari pa rin yung kanyang magandang plano sa ating buhay.
Ano po ba ang sabi ng Psalm 37 verses 23 to 24? Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh, kung nais maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuhal, siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya ay tutulong. So sa English Bible po ang sabi diyan, the steps of the righteous are ordered by the Lord. Kung gusto natin sa buhay na ito na gabayan tayo ng Lord, ano po, kailangan maniwala tayo na kaya pa rin niyang ayusin yung ating buhay. Ano po? At yun yung naganap sa prodigal son. Ano po? Nanumbalik siya, tinanggap siya ng kanyang ama bilang anak. At the same time, ipinarana sa kanya yung kabutihan ng kanyang ama. So tayo po ganun din. Kasi ang sabi ng Biblia, kung tayo man ay mabuwal, tayo po ay babangon pagkat si Yahweh sa atin ay tutulong. Yun po sinasabi ng Psalm 37 verse 24. So malinaw po sa Ephesians chapter 2 verse 10, may inihanda na ang Diyos na buhay para sa atin. Kaya lang minsan po sa katigasan ng ating ulo, naliligaw po tayo. At sa ating pagkakamali, still, hinahanap tayo ng Diyos, tinutulungan, makapanumbalik sa Kanya, nasa sa atin na lang kung tayo po ay magdidesisyong manumbalik sa Diyos. So iba-iba po yung ating nagiging kwento sa buhay na ito. Ano po? Kaya huwag nyo ikumpara yung buhay nyo sa iba. Meron sa atin, maganda ang tinakbo sa buhay na ito. Marami naging maayos, nagpakatino, pero marami pa rin nakakagawa ng pagkakamali. Ang mahalaga lang, ano po, magaganap pa rin ang layunin ng Diyos sa atin kung tayo po ay manunumbalik sa Diyos. Yun po sinasabi ng Romans chapter 8 verse 28. Kaya mahalaga sa buhay na ito, ano po, yung ganong mentality na kahit tayo po ay nagkasala, nagkamali, magsisi lamang tayo at maniwala na ang Diyos kaya pa rin ayusin ang ating buhay. At katulad po nung naranasan ng prodigal son, tayo po ay marirestore ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. At nakita namin dito na may pag-asa pala sa kabila ng aming mga maraming pagkakamali na maranasan pa rin namin ang iyong magandang layunin o plano sa aming buhay. Kaya Panginoon, katulad ng ginawa ng prodigal son, kami po'y nagsisisi sa aming mga ginawang pagkakamali. At kami manunumbalik sa iyo. Kung kami man, Panginoon, ay napalayo sa iyo sa matagal na panahon, Panginoon, kami patawarin mo. At muli, ihanay mo ang aming buhay sa iyong kalooban at iparanas mo sa amin ang iyong magandang layunin. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.